Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay panonood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issues. At kung inyong nakikita sa ating pamagat or title ng ating pag-uusapan sa videong ito ay baka mahihirapan ng magcha-champion or magpa-finals itong Creamline. At ito yung ating pag-uusapan at sasagutin bakit ba napilayan na itong Creamline at mahirapan na silang mag-champion sa susunod na PVL Open Conference. So dito doon kasi sa ating previous video ay napag-usapan na natin na hindi makakapaglaro itong star players ng Creamline, especially itong sila Gemma Galanza, sila Tots Carlos at si Gia Di Guzman, kasi maglalaro sila sa Team Alas para sa FIVB Challenger Cup na kung saan ay makakalaban nila itong Team Vietnam sa July 4 to 7 na po yan. And nasasabi rin natin na mahirapan na mag-champion itong Creamline kasi yung last na champion nila when it comes to Open Conference ay noong 2018 pa. But usually pag Open Conference kasi ang nagcha-champion at nananalo talaga dito ay itong Petrogas. Subok na po yan. And nakikita na rin natin yung absence ni Tots Carlos doon sa previous na laro nila na liga. Kung yung matatandaan kasi naging import itong si Tots Carlos at naglaro doon sa South Korea na kung saan nung time na doon siya sa South Korea ay muntikan na malaglag sa top 4 at sa semis itong Creamline. Buti na lang nung bumalik siya ay napaangat niya itong kanyang kupunan na Creamline na kung saan ay nakayanan niya, naabot niyang isampa itong kanyang kupunan na Creamline at umangat sila ng umangat hanggang sa mag-champion. So ang point dito, ang bottom line dito mga kapolitika ay mahalaga itong presensya ni Tots Carlos dito sa Creamline, but ngayon nawala siya ay baka ito yung dahilan na mapilayan yung Creamline at imposible nang magcha-champion, or kung dumaan man sila or kung aabot man sila ng championship or finals ay malabo yun at mahirapan sila, or ang possibility is dadaan sila sa butas ng crime. But ito yung mga nakita ko na direksyon kung saan papunta yung magiging kapalaran ng Creamline. Ito po ay aking personal na opinion lamang at personal na insight at personal din na analysis base sa mga nakita ko dun sa mga previous na games and yung kawalan ng kailang mga star players. Kasi alam naman natin pag wala yung star player sa isang team ay talagang pahirapan po yun. Talagang ikakayod mo yung iyong kupunan para makasali sa semis at sa finals. For example na lang itong even sa mga international games hindi na po bago yan. For example na lang itong sa Serbia, di ba wala yung kanilang yung kanilang star player na si Vuskovic, kung saan is ito yung naging reason kung bakit hindi sila ngayon nakasali sa semis. Nalaglag nga sila sa top 8. Itong Italy kung wala itong si Igono, and itong sa China kung wala itong si Suting. So ang point dito is wala itong mga star players ng Creamline, kung kaya natin nasasabi na malabo silang mag-champion this PVL. Pero ang sinasabi naman ng iba is andyan naman si Alyssa Valdez. Pero nakikita ko rin kasi sa kay Alyssa Valdez mga kapolitika ay humihina na rin siya. Hindi siya katulad dati na kung saan ay talagang binubuhat niya, kaya niyang buhatin yung kanyang team papunta sa finals at umaabot siya minsan ng 20 plus points, unlike ngayon na basang-basa na itong laro ni Alyssa Valdez kasi nasa 30s na rin siya and nababawasan na rin yung bilis at liksi sa paglaro. At meron yung mga balibalita dati na kung saan ay baka mag early retirement itong si Alyssa Valdez. So bawat team dito sa Open Conference ay merong mga import. And itong sa Creamline, yung maging import nila ay itong si Erica Stanton. So sino ba itong si Erica Stanton? Siya po ay isang American player and hindi na bago sa kanya yung paglalaro sa ibang bansa kasi naging import na rin ito sa iba't ibang bansa, and nalaman natin naging import rin ito ng Finland. So itong si Erica ay galing sa University of Georgia. Nag-start siya noong 2018. So medyo may karanasan na rin itong si Erica when it comes to volleyball, and meron na rin siyang mga teams na nag-champion at siya ay naging MVPs rin. Nasa 23 years old lang siya and yung kanyang height is nasa 6'1". Siya ay isang opposite or outside hitter, so pwedeng pwede na
And sa ano naman, sa Chiritigo naman, ang kanilang maging import ay si Kath Bell. I think ito ay nakapaglaro na din dito sa ating bansa nitong bago pa mag-pandemic. Itong sa PLDT ay si Elena Samuelenko, kasi sinasabi rin nila dito mga politika na kung saan ay itong nakikita nila itong Petrogas, ito yung maging pinakamatinik na mga kalaban ng Creamline, kasi alam naman natin sa mga open conference laging usually nanalo talaga itong Petrogas, most especially na may mga balibalita. Correct me if I'm wrong, pero yung maging importer nila ay si Wilma Salas. Kung sino yung nakasubaybay sa inyo, siya yung naging dahilan kung bakit nag-champion yung Petrogas. Ang sinasabi nga ng iba na bigyan lang daw ng magandang set itong si Wilma Salas at matatapos na daw yung laban. So ito yung sinasabi nila na posibilidad na maging champion yung Petrogas this open conference. But then again, hindi pa naman natin alam yung mga kaganapan. Ito lang yung mga nakita natin na mga maaring mangyari sa susunod na PVL conference. So abangan lang natin, kasi sa tingin natin ay parang napaka-exciting talaga, most especially na merong mapupunta na mga import dito sa ating bansa na mag-impart rin ng kanilang skills when it comes to volleyball. Kayo mga kapolitika, ano yung masabi? Malabo nga ba or may possibility nga ba na mag-champion itong Creamline or mahihirapan sila? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issues. Maraming salamat po.